FPRMFI channel presents 21st Founding Anniversary. Von Jovi T. Pablo, guest of honor and speaker. Good morning, good afternoon, or good evening, wherever you are. Today, we honor our rich traditions while nurturing the visionaries of tomorrow. Happy 21st Founding Anniversary, Florentino Pascual Ruiz Memorial Foundation Incorporated, with a team rooted in tradition, growing visionaries as leaders tomorrow. Alam nyo guys, traditional ni Kuya Nels, no, yung manggulat. Yung bigla-bigla na lang magme-message sa'yo na, "Hello Bon, kamusta ka na?" Pero ang katuloy, pwede ka bang mag-testimony this July? Ah, sir! may ikukwento pa ba ako? Kasi parang nakwento ko na nung last na anniversary natin. Pero sa mga nakinig dyan nung last anniversary natin, alam niyo yung kwento ko. But, dahil katatapos nga lang ng board exam namin, I think meron na akong ikikwento na makaka-relate yung mga iba dyan. So, going back to tradition, bago pa kami prepare for board exam, nangalap na ako ng information sa mga nag-take ng boards noon at nakapasa kung ano yung ginawa nila tuwing the preparation, ano yung mga gantong pamahiin na ginawa nila, di ba? At dinala ko yon nung nagre-review ako. At alam niyo ba guys, before diving into my books to study for the board exam, I have a little ritual I like to perform. It's like my own personal magic spell. Bali, hawak ko yung rosary na binigay ni Ma'am Lorvin, closing my eyes, and recite the saying that is posted on my wall. Medyo mahaba siya, pero naalala ko pa rin yung huli ng saying na yon. That knowledge is power, and with dedication, it is yours to keep. Amen. And the reason I do this, it's believed to bring blessings and help with retaining all the knowledge from what I read. And this practice gives me a sense of focus and confidence, making me feel more prepared and mentally ready to tackle the material. It might be sound a bit quirky, but it's become an essential part of my study routine, helping me stay positive and motivated throughout my preparation. Dahil nga hindi na ako nag-enroll sa review center kasi mahal, medyo pricey, ang ginawa ko, photocopy ko na lang yung mga materials ng mga classmates ko. Kasi ang goal ko kasi dati noon, mag-top notcher. But, parang mahirap atang i-goal yun. Kaya, ang ginawa ko na lang, yung magic spell, yun na lang yung kinapitan ko. So, another thing na ginawa ko ng board exam, yung mismong day ng exam, nagsuot ako ng red na brief, naglagay ng coin sa sole ng feet bago isuot yung sapatos. May dala-dala din akong rosary. Tsaka, eto pa daw, pag lalabas na daw sa tinutuluyan mo, papunta sa testing site, huwag ka na daw lilingon at babalik. Pero ang nangyari guys, naiwan ko yung folder na nandoon yung NOA ko. Hindi pwedeng maiwan yon kasi that will be shown to take the exam. Kasi pipirma sila doon sa NOA after ng exam. Naiwan ko. So no choice, babalikan ko. So wala. Yung nakaugalian nila o yung tradition nila na wag nang babalik, hindi ko nagawa. So, tutuloy pa ba ako, Lord? Kinakabahan na ako noon. Pero tumuloy pa rin ako. Nakarating kami sa testing site
4 a.m. Madilim pa, pero madami ng pila. Alam mo yung kinakabahan ka na natatae, na naiihi, na nilalamig. Kasi naman, sa Baguio ako nag-take ng exam. Parang North Pole, ang lamig, hindi ako sanay. So, yun nga, nung nakapila kami doon, nakita ko o na-observe ko na parang hindi kinakabahan yung mga ibang examinees. Bakit ako parang hindi ko mawari yung nararamdaman ko? So, sobrang kaba ko na naman that time. Hindi pa ako may nakakapasok sa testing set. Kinakabahan na talaga ako ng malala. Then, nung pumasok na kami, nag-start na yung first subject namin na clinical chemistry. Ito yung pinakaayaw ko kasi ang hirap-hirap na subject. Yun pa yung nauna. Ang sabi nila na naman, nung na-interview ko yung mga pumasa ng board exam, dapat daw, sa first subject pa lang, sa clinical chemistry pa lang, alam mo na dapat napapasa ka. Kasi hindi pwedeng bagsak ka doon or medyo alanganin yung scores mo kasi yung anxiety, dadalhin mo sa next subject hanggang sa last na subject. Hindi pwede yun. Kasi may tendency, yun yung aalalahanin mo lang sa first subject, sa clinical chemistry. Babagsak ka talaga. So ako, ganun yung nangyari. Kasi nga naman, nung pagtingin ko pa lang sa number 1 question, ang naaral ko lang, type 1 at saka type 2 diabetes. Yun din yung nasa handout. Ano yung lumabas? Type 3C diabetes. Nako, patay, lagot. Hindi ko alam to. Hanggang sa sumunod na ng mga questions, wala, hindi ko alam. Ganun talaga, wala eh. Hindi lumabas yung mga binasa ko. So, medyo patulo na yung luha ko that time. So, wala. Ganon. Pero, after ng clinical chemistry, nag-second subject naman na, okay naman na. Alam kong pasado na ako. So, natapos yung first day. Umuwi ako sa tinutulayan namin. Magulgul ako ng iyak doon kasi yung clinical chemistry kasi hindi ko talaga makalimutan. So, on the second day, I feel blessed kasi karamihan ng binasa ko doon lumabas. And I'm so happy because God answered my prayer. To make it sure daw na hindi ka na babalik sa board exam, ginawa ko yung huling tradisyon na ginagawa ng mga nagtitake ng boards. Puputulin yung lapis, i-break daw yung lapis, guys. And then, i-kick mo daw yung upuan na pinag-upuan mo at huwag ka nang lilingon. Diretso labas ka na daw ng testing site. Eto na naman, guys, ang nangyari sa akin. Sa sobrang makakalimutin ko, naiwan ko yung water bottle ko. Hindi ko pa alam na naiwan ko, na papalabas na ako. Biglang may sumigaw na lang, "Uy, sir! Naiwan mo yung aqua flask mo." Ay, ako naman, Shish! Ba't ngayon pa, Lord? Ang ginawa ko, naglakad ako paatras. Sabi ko, walang lilingon. Ang tinitingnan ko yung mga examinees nakatingin sa akin, tumatawa sila. Ay, alam na din nila to kung anong ginagawa ko. Ang ginawa ko, naglakad ako paatras. Nakapatalikod yung kamay ko. Inabot ko na lang yung aqua flask. So, ilan na yung na-violate ko na sinabi ng mga nag-take ng boards? Tatlo na. Dalawa pa lang. Oo, tatlo. Kasi yung una, yung hindi ako babalik sa tinitirhan pag pupunta sa testing site. Pangalawa, yung sa first subject, dapat daw mataas yung makuha mo, ganun. Ako hindi. X na agad sa first subject. At yung pangatlo, yung naiwan ko yung gamit ko after ng exam. So, at least finally,
our board exam has done. Ang mahirap na nito, yung waiting area, yung waiting period. After a week, the result of our exam came out, and by the grace of God, I passed the March 2024 licensure examination of medical technologists. Isa ako sa mga maswerte at mapalad na nakapasa, and I am now registered a medical technologist. Thank you, Lord. Of course, I owe it all to God, our Almighty Creator. I am also deeply grateful to Kuya Nels, Ma'am Lorvin, Sir Raynor, to the FPRMFI Foundation for the unwavering support and piece of advice. Tuwing nagkakaroon ako ng anxiety, meron sila. And also to my family and friends who give me strength. Thank you so much. I thought after I graduate and took the licensure and passed the examination, my life will be upgraded. But it's not that easy pala. I thought I can give back to my family already and help my mom on medical expenses because of her current condition. But wala. After the joy of passing the board exam and finally having my oath-taking ceremony to become a fully pledged medical technologist, something bad happened. While I was taking my oath, my mother had to be rushed to the hospital because she couldn't breathe due to her brain tumor condition, which I mentioned during the last anniversary foundation. After less than a month in the hospital, nagbantay ako doon ng mga 1 month sa hospital. My mother was finally discharged, but with a nasogastric tube for feeding. The responsibility of caring for her became increasingly challenging due to the high costs of her medications. Sa Pampers pa lang, ilang beses na siya nagpapalit sa isang araw. Mga 6 times, 10 times, depende pa yun kung madami siyang nainom in that day. Sa special food niya, meron siyang food na para lang sa kanya na binigay sa kanya ng hospital, dietitian. Sobrang mahal din, no? Kung i-estimahin natin sa 1 day niya, kulang yung 1K. So despite the difficulties, I knew I had to step up and support my family. The financial strain pushed me to start looking for a job, determined to provide even a small amount to help ease the burden and ensure my mother received the care she needed. Balancing my new responsibilities while searching for employment was tough. But my family's well-being motivated me to persevere. Right now, I am working as a trainee at MMG through the help of our only mother of foundation, Ma'am Lorvin. I am working as a trainee at MMG, a private hospital in Vizcaya. Even though I am not yet a regular employee, I can at least share some money, even if it's small amount, for my mom's survival. Wrapping up my testimony, just like Ma'am Lorvin always say, dedication can make your dreams come true. In closing, let us reflect on the power of dedication in shaping our paths. To all the young leaders here today, understand that it's not merely our beliefs that determine our future, but the actions we take and the choices we make every single day. It is through our relentless commitment and unwavering determination that we carve out our destinies. The world needs passionate, driven leaders who are willing to put in the hard work, to stay up late, to push boundaries, and to challenge the status quo.
Your profession tomorrow is not defined by others. It is crafted by your hands, your heart, and your mind. Each step you take with purpose and dedication brings you closer to the future you envision. Remember, setbacks and challenges are merely stepping stones on the journey to greatness. Embrace them, learn from them, and let them fuel your determination. Your future is a canvas, and you are the painter or the artist. Paint it with bold strokes of ambition, resilience, and hard work. Believe in your power to make a difference, not just in your life, but in the lives of those around you. Stay committed, stay focused, and stay passionate. The future is yours to write. Go forth and lead with courage and conviction. Thank you. Thank you for watching.